Magandang umaga, narito na ang mga unang balitang hatid ng GMA Integrated News. Lunes na Lunes, kalbaryo agad ang bumungan sa mga commuter ngayong umaga. Kanya-kanya silang diskarte para hindi mabasa ng ulan at hindi malate sa pagpasok. Yan ang unang balita live ni James Agustin. James! Gang, good morning. Dagdag pahirap doon sa mga commuter itong pabugso-bugsong ulan na naranasan natin dito sa Metro Manila. Kaya yung ilan naman ay mas maaga na raw yung kanilang pagbiyahe na ginawa dahil siguradong pahirapan yung pagsakay. Pabugso-bugsong ulan ang naranasan sa Magdamag sa Quezon City. Kung minsan malakas ang buhos, kung minsan naman mahina hanggang katamtaman, gaya sa Timog Avenue, Quezon Avenue, Elliptical Road, maging sa Commonwealth Avenue. Pasado alas 4 pa lang ng umaga, pahirapan na ang pagsakay ng mga commuter sa Philcoa sa Commonwealth Avenue. Kaya si Resty mas inagahan na raw ang biyahe dahil galing pa siyang Bulacan at papasok sa trabaho sa Mandaluyong. Tsinelas na lang din muna ang sinuot niya para hindi mabasa ang sapatos. Medyo mahirap, sir. Lalo pag baha. Mahirap na commute, siksikan. Maaga rin bumiyahe si Bona na patungo pang Cavite. Ang diskarte niya ngayong maulan, bukod sa pagdadala ng payong, ibinalot ang kanyang sapatos sa plastic. Para hindi pumasok yung tubig. Nababasa kasi medyas ko. Mahirap po ba ang pagsakay pag ganitong panahon? Sobra. Ang security guard namang si Mang Edwin, naglaan ng ekstrang oras sa pagpadya para hindi malate sa kanyang trabaho. Suot niya ang improvised na raincoat na 2 taon na raw niyang ginagamit tuwing umuulan. Mas komportable ako dito kahit anong ulan, lakas ng ulan, bagyo, walang delikado na mabasa ka o masira. Talagang komportable takbo. Yun lang, pag bumaba ka lang, medyo mahirap kasi siyempre kailangan mo rin ayusin. Samantala, Igan, ito yung sitwasyon ngayon dito sa area ng Philcoa. Napakadaming mga pasero po. Yung naghihintay na masasakyan yung ilan ay nandyan na sa gitna ng kalsada. Magkakahalo na po yan, maagang papasok sa trabaho, may maagang pupuntahan. At may ilan naman na nakita natin ng mga estudyante dahil ilang barangay pa lamang yung nagsususpend ng klase dito sa Quezon City. Sa mga oras na ito po, patuloy yung pag-ulan na nararanasan natin simula pa kaninang magdamag. Hindi naman kalakasan, pero perwisyo nga ito doon sa mga maagang commuter ngayon. Silipin naman po natin lagay ng trapiko. Itong lane po na ito ng Commonwealth Avenue ay patungo sa Elliptical Road. Maluwag pa naman po yung sitwasyon at tuloy-tuloy lamang yung daloy ng mga sasakyan. Mas maluwag yung sitwasyon doon sa kabilang lane nitong Commonwealth Avenue na patungo naman sa area ng Fairview. Yan muna yung latest mula rito sa Quezon City. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Problema pa rin ng mga taga-Kalumpit, Bulacan ang baha dahil sa pag-ulan na sinabayan pa ng high tide. 58 pamilya ang inilikas sa evacuation center. Yan ang unang balita ni Jamie Santos. Maulan pa rin itong linggo sa Kalumpit, Bulacan. Kaya naman ang ilang sasakyan na natiling nakaparada sa mataas na kalsada. Lampas tao pa kasi ang baha sa ilang lugar sa may sulaw. Nakaabang na nga ang mga bangka na sinasakyan ng mga residente pauwi sa kanilang mga bahay. Dahil mataas pa rin ang baha, may 58 families ang inilikas. Dahil sa pag-uulan na nasabayan ng high tide, mataas yung baha dito sa May Sulaw, Kalumpit. Kaya naman ilang pamilya rito ang kinailangang lumikas para sa kanilang kaligtasan at magtungo sa mga evacuation center. Yun nga lang kailangang lumusong sa hanggang tuhod na baha. Ang ginang na ito, piniling sa evacuation manatili. May baby raw kasi sila at mataas na ang baha sa kanilang lugar. Sa labas, mababasa ka na po, pero pagka po sa may pinakaano po, looban, lampas na po. Kaya po kayo nagpunta na dito? Opo, kasi yung higaan po namin, inaabot na. Hanggang saan po yung tubig na nilusong nyo? Hanggang hita po. Hanggang hita. Ma'am, kahirap yung ganito, yung tiis-tiis sa baha. Opo, ganun lang po, nasanay na rin po. Ngayong Lunes, walang pasok sa May Sulaw Elementary School. Hanggat patuloy yung pag-ulan, palaki ng palaki yung tubig na sana naman huwag mangyari. Kasi kawawa yung mga residente namin. Dahil malaki ang high tide, ala nang pasok yan. Last week, ala nang naging pasok. Lubog naman sa hanggang tuhod na baha ang Doña Damiana de Leon Elementary School sa Barangay San Miguel. Mga modules daw muna ang gagawin ng kanilang mga estudyante ngayong Lunes dahil sa taas ng baha sa loob ng mga classroom. Ito ang unang balita. Jamie Santos para sa GMA Integrated News.
Sa gitna ng maulang panahon itong weekend, halos 30 pamilya sa 2 barangay sa Valenzuela nawala ng tirahan dahil sa pagguho ng pader. Isa ang sugatan at may unang balita si Dano Tingkungko. Sa kasagsagan ng ulan mula Sabado ng gabi, hindi sukat akalain ng mga nakatira sa bahaging ito ng barangay Mapulang Lupa at Ugong sa Valenzuela na pagsikat ng araw may dagdag pasanin pa ang ulan sa kanila. Ang pagguho ng pader na ito sa hindi bababa sa 8 bahay, suma total nasa 28 pamilya o 113 katao ang sa isang iglap na wala ng tirahan. 17 pamilya sakop ng Mapulang Lupa, 11 sakop ng Ugong. Kwento ng mga biktima, mabilis at biglaan ng mga pangyayari. Pero mabuti na lang at umaga ito nangyari kung kailan gising silang lahat at makakakilos kaagad. Bumangon po ako mga alas 8. Tapos nagano po ako sa CR. Tapos may narinig po ako na parang may nalaglag mga yero. Tapos nung sinilip ko po sa sa bintana, nakita ko po yung pader mismo mga 9:30. Nakita ko po mismo na bumuwal po yung pader. Yun na po, nung bumuwal, nagsisigaw na po, napanik na po yung mga tao. Yung pangalawang bagsak po ay nakita ko na lang po yung yung CR po sa pinakalabas. Doon po na yung nakarak na po yung doon sa daanan namin. Tanging mga gamit pang eskwela ng mga anak niya ang naisalba niya, bukod sa mismo mga anak. Si Carlos, nakauuwi lang noon galing trabaho, isinalba ang sarili, asawa at anak. Ang bahay niya, isa raw sa mga tuluyang napuruhan sa pagguho ng pader. Alas 7 ng umaga po. Tapos yung pag-uwi ko po na umaga ng alas 7, naramdaman ko na lang po na yung pader po bigla na lang, parang bigla na lang po magigiba. Tapos ginising ko po yung asawa ko, pati yung anak ko, binuhat ko na pababa po. Tapos na po, gumiba na po lahat. Na po, wala na po akong naisip na iba, kundi ko na lang yung mag-ina ko. Wala na po pati gamit ko po, pati ipon ko, wala na. Isa ang sugatan sa tala ng Bureau of Fire Protection NCR. Sa isang pahayag mula sa Valenzuela City Government, base sa paunang rapid visual assessment at analysis ng building official, naging daan ang tuloy-tuloy na malakas na ulan para mapuno ng tubig ang lupa at gumuho ito na siya namang nagpatibag sa pader. Itinuturing na ngayon delikado ang mismong lugar at pinagbabawalan na ang kahit sinong makalapit o pumasok sa danger zone. Pansamantalang dinala sa 2 evacuation center ang mga pamilyang nawalan ng tirahan kasama ang kanilang mga nasalbang gamit. Binigyan na rin sila ng tulong ng Kapwa City Social Welfare Office, DSWD at ng barangay. Bantay sarado na ngayon ng mga pulis at barangay ang lugar. Nakiusap naman si Valenzuela Vice Mayor Lore Natividad Borjas sa mga apektadong residente na wag na munang magpumilit na bumalik at kumuha ng gamit lalo't delikado pa ito. Wag po tayo dun sa dati nyong lugar. Hindi po muna pwede dun. Makikipag-coordinate po sa barangay kung paano natin hahakutin. Meron pong ibibigay na espasyo sa inyo. Yung area na yon, wag na mong papasukin, bawal na. Ito ang unang balita, Dano Tingkungko para sa GMA Integrated News. Para mas update sa gumuhong pader sa Valenzuela, makasama natin doon live si Susan Enriquez. Susan! Igan, dito kami ngayon sa isa sa mga bahay dito, no. Ito, makikita mo, wala namang pinsala dito sa loob, ano. Pero yung mga nakatira dito, kailangan lumikas na dahil baka madamay pa sila doon sa nangyaring ang pagguho ng lupa dito sa barangay Mapulang Lupa, Valenzuela City. Ito yung isa sa mga bahay dito. Pero paglabas mo dito, ayan, makikita mo na dito, Igan, yung pinsalang idinulot ng pagguho ng mga bahay dito, no? Ang sinasabi dito, yung malaking puno na to, ito yung unang nabuwal at sa pagbuwal niyan, nadamay na itong pinakapader dito. Tapos, naging dahilan na rin ng pagguho ng mga bahay na nandito sa bahaging ito ng barangay Mapulang Lupa dito nga sa Valenzuela. So nandito ngayon yung mga tauhan ng rescue team ng barangay Mapulang Lupa para matignan kung ano pa yung mga pwede nilang masalba para sa mga naapektuhang residente. Although yung mga nakatira dito ay dinala na sa mga evacuation center. Nandito si Mr. Agudo. Siya yung head ng rescue team dito sa barangay Mapulang Lupa, Las Piñas.
Emlu, pakikwento nga paano ba exactly nangyari? Dahil umuulan pa rin po ngayon dito, mga kapuso, malakas pa rin ho yung ulan dito at sinasabi ng mga mahigit 1 linggo na rin yung ulan dito, gaya ng nararanasan natin sa iba't ibang bahagi ng bansa. Emlu, paano ba nangyari dito? At ganito yung nakita natin pinsala. At around 8, ma'am. Kahapon? Kahapon po. At around 8 po, may nararamdaman na po yung mga constituent po natin na parang umaalog na ho yung lupa. May pag-alog na, okay. Then, mga alas 9 po ng umaga, naka-receive na po kami ng tawag ng kailangan na may reported na po na pagguho po ng lupa rito. Ito, Emlo, itong pagguho na ito, nitong mga bahay, ano, nakikita natin, ayan, pader yan, no? Yung bumigay mo na yung puno, tapos na dama yung pader, sabay-sabay silang gumuho. Yes, ma'am, parang domino effect po. Domino effect. Tapos yung mga residente, dahil sabi mo, alas 8 ng umaga, nung nangyari to, yung mga residente, nasaan sila noong mga oras na yun? Nasa kanilang bahay, ma'am. Yung iba po, nasa labas. So, ang reported dito, isa yung nasugatan, wala naman tayo nadagdag na? Injured na nasa orthopedic po ngayon. Then, yung evacuees po natin, 11 po ang nasa 3S Papulan Lupa. Then, the rest po, nasa Old Barangay Hall po ng Barangay Ugong. Ito sa nakita natin ito, medyo mahaba ito, ng mga bahayan pa rin dyan. Sino-sino yung mga pinalikas dito? Ito yung nasa may gilid ba nito? Ano ba ito? Parang ano ba? Bakanting lote? Ilog ba ito? Ano ba yan? Medyo malalim eh. Ano yan? Bakanting lote po yan, ma'am. Bali, tinayuan na lang po ng mga kabahayan. Medyo, pero pababa no? Yes po, ma'am. Pababa. So yung mga nandito, yung sa nakalinya dito, sa mga gumuho na to, yung pinalikas na rin ba yung mga yon? Yes po, ma'am. Agad po natin, ma'am, inassess, ma'am, yung mga residente. Then, dinala po kagad sila, ma'am, sa evacuation center, ma'am. Paano yan? Yung magiging advice sa kanila? Paano? Sila ba ipapayagan pa? Sa ngayon, na bumalik dito, considering na ito nga nakita natin dahil yung tuloy-tuloy na magpag-ulan, lalo nga mag-ano yan, lalo pa yung lalambot. Ano ang magiging ng mga residente rito na naapektuhan? Mamaya po, ma'am, bali i-assess po to, ma'am, ng ating mayor po, ma'am, then ng city engineering kung ligtas pa po bang tayuan or tirhan tong lugar na po ito. Oo, kasi thank you, Emlu Agudo. Siya po yung head ng rescue ng Barangay Mapulang Lupa, Valenzuela City. At doon sa nakikita natin, talagang malambot na ho yung lupa at gaya ho doon sa ibang lugar. Kaya ho may mga paalala tayo kung kayo ho ay nakatira sa mga gilid ng ilog, gilid ng bundok, o kaya naman sa mga lugar na gaya ho nito, no? Dahil yung tuloy-tuloy na pag-ulan, halos 2 linggo na ho tayong tuloy-tuloy yung pag-ulan, mag-iingat ho tayo at alamin ho natin yung mga peligro na maaari idulot sa atin kapag ho tayo nakatira sa mga ganun lugar. Anyway, so yung advice sa kanila, paano sila ba ipapayagan pa sa ngayon na bumalik dito, considering na ito nga nakita natin dahil yung tuloy-tuloy na magpag-ulan, lalo nga mag-ano yan, lalo pa yung lalambot. Ano ang magiging ng mga residente rito na naapektuhan? Mamaya po, ma'am, bali i-assess po to, ma'am, ng ating mayor po, ma'am, then ng city engineering kung ligtas pa po bang tayuan or tirhan tong lugar na po ito. Oo, kasi thank you, Emlu Agudo. Siya po yung head ng rescue ng Barangay Mapulang Lupa, Valenzuela City. At doon sa nakikita natin, talagang malambot na ho yung lupa at gaya ho doon sa ibang lugar. Kaya ho may mga paalala tayo kung kayo ho ay nakatira sa mga gilid ng ilog, gilid ng bundok, o kaya naman sa mga lugar na gaya ho nito, no? Dahil yung tuloy-tuloy na pag-ulan, halos 2 linggo na ho tayong tuloy-tuloy yung pag-ulan, mag-iingat ho tayo at alamin ho natin yung mga peligro na maaari idulot sa atin kapag ho tayo nakatira sa mga ganun lugar. Anyway, so yan patuloy ho sila sa tinitingnan ng mga rescue team kung ano pa mga pwede maisalba, maibigay doon sa mga pamilya na apektuhan. At pero syempre, sabi nga, ang mag-a-assess ho dito kung papayagan pa silang bumalik ay ang LGU na po nitong Valenzuela, ang alkalde na po. At magisiguro yung mga barangay official, sila na yung mag-a-assess kung safe pa ba na bumalik dito yung mga naapektuhang residente. At tayo po dito sa GMA Kapuso ay magbibigay mamaya ng relief goods doon sa mga naapektuhang residente. Yun 27 pamilya, bibigyan ho natin sila ng relief goods at sila nga po ay pinaghiwalay. Nasa 2 evacuation center ho ang mga apektadong pamilya dito sa nangyaring pagguho ng ilang kabahayan dito sa Barangay Mapulang Lupa sa Valenzuela City. Mula po rito, balik muna sa studio. Mamang problema ang maliliit na negosyante at magsasaka sa price ceiling sa bigas na epektibo simula bukas ayon sa Philippine Chamber of Agriculture and Food Incorporated. Ayon sa grupo, posibleng wala nang magbenta ng bigas sa palengke dahil hindi sila kikita.
Maapektuhan din daw ang kita ng mga magsasaka dahil mapipilitan ng mga trader na bilhin ng mas mura ang palay. Una nang nanawagan ang Department of Trade and Industry na magsakripisyo muna ang rice retailers kasunod ng pag-aproba ng price cap sa bigas. 41 pesos yan sa kada kilo ng regular milled rice habang 45 pesos sa kada kilo sa well-milled rice. Dagdag ng DTI, babawiin naman ang price cap sa bigas kapag anihan na ng palay at stable na ang presyo. Pagtitiyak din ng National Economic and Development Authority, pansamantala lang ang price cap. Alinsunod sa Price Act, 5,000 pesos hanggang 1 million pesos ang multa sa mga hindi susunod sa price ceiling. Bukas na ipatutupad ang price cap sa bigas. Handa na ba ang mga tindera na sumunod dyan? Alamin natin sa unang balita live ni Nico Wahe. Good morning, Nico. Anong sabi ng mga tindera? Magandang umaga, Maris. Yung mga tindera ay sinasabi nila na hindi ganun kadali ipatupad itong executive order na inilabas ng Malacanang. Pero yung mga mamimili ay tuwang-tuwa dyan dahil nga 41 to 45 pesos na lang ang magiging presyo ng bigas. 49 pesos ang pinakamababang presyo ng bigas dito sa tindahan ni Gerald. 56 pesos naman ang pinakamahal. Ayon sa kanya, isa na siya sa may pinakamurang tinda ng bigas dito sa Kamuning Market. Bagamat mas mura kaysa sa iba, marami pa rin daw mamimili ang naghahanap ng mas mababa pang presyo. Gustuin man daw nilang ibigay ang nakasaad sa Executive Order No. 39 na pirmado ni Pangulong Bongbong Marcos na kailangan simula bukas ay 41 pesos kada kilo na lang dapat ang regular milled rice at 45 pesos kada kilo ang well-milled rice, hindi raw ganun kadali. Bali po ngayon po yung stock po namin, mamahal pa po yung kuha ng presyo ng bigas. So ubusin pa rin po yung dati. Ikalulugi raw nila kung agarang ibababa sa presyong gusto ng gobyerno. Kaya raw nila yan kung ang susunod na supply ay mababa ring ibibigay sa kanila. Para naman sa mga mamimili, good news yan. Gaya kay Elsa na napilitang itaas sa 12 pesos ang dating 10 pisong kanin sa kanyang karinderya. Sa amin po malaking ginawa po yun kasi siyempre bawas budget na matitipid namin. Opo, kasi yung 50 naging 55 po. Kaya medyo 5 piso rin po yung tinaas. Ibababa niya raw ulit sa 10 piso ang kanin niya kapag nakabili ng bigas sa mas mababang presyo. Si Geoff naman baka makabili na raw ulit ng 6 na kilong bigas dahil sa price cap na inilatag ng gobyerno. Sa ngayon daw, 5 kilo na lang ang nabibili niya. Pwede mas maganda. Kulang na ang budget eh. Imbis na pangbili na ng ulam yung napupunta na sa bigas. Marisa, sa ngayon, kanina nagkagulatan nga dito sa mga tindera rito dahil hindi nila alam na meron na palang ilalabas na executive order na ipapatupad na ngayong Martes. Ito naman si Pangulong Bongbong Marcos ay inutusan yung Department of Agriculture at ang DTI na bantayan itong presyo ng bigas sa pamagitan niya ng pagbisita sa mga palengke. Maging storage at warehouse ay pinababantayan rin para maiwasan ng hoarding, profiteering at ano pa mang mga illegal na aktibidad. Live mula rito sa Kamuning Market sa Quezon City, ako si Nico Wahe para sa GMA Integrated News. Baka po sa balik po tayo dito sa 3S Center, dito po sa Valenzuela City, kung saan inilikas po dito ang 11 pamilya na naapektuhan ng pagguho ng lupa kahapon. Yung po kasi lugar kung saan nagkaroon ng pagguho ng lupa. 2 barangay po ang sumasakop, ang Barangay Ugong at Barangay Mapulang Lupa dito sa Valenzuela. So yung 11 families mula po sa Barangay Mapulang Lupa, dito po din nila sa 3S Center. Ayan ha, dito po sila pansamantalang tumutuloy at nakikibalita lang ho ulit tayo ulit sa mga nandito. Ayan, dito po. Ma'am, pwede po kayo makausap saglit? Yan, ma'am, dito po tayo sa labas. Mukhang natutulog pa tayo dyan. Ano pa pangalan niyo, ma'am? Rowena De Leon po, Rowena. Kayo po ay, nasaan ho kayo kahapon nung mangyari yung pagguho? Pumasok na po ako sa pabrika, ma'am. Tinawagan lang ako ng anak ko. Wala kayo sa bahay po nung nangyari? Wala po, 2 anak ko. Yung apo ko nasa labas, 2 din. Kumusta ho yung nangyari sa bahay niyo? Ito po, ma'am. Kikita nyo naman po dito. Nawasak po yung kabilang gilid. Yan. Yan po. May babalikan pa ba naman kayo? Wala na po. Yung iba pong gamit, hindi naman po masyadong importante. Kinuha na po kahapon yung May plano pa ba kayo bumalik doon? Hindi naman po makakabalik, ma'am, kasi talagang delikado po talaga tirahan. Hindi, Pero kung sa pagbalik po, gustong-gusto naman po. Kung sakali bibigyan kayo ng parang relocation at para hindi na bumalik doon,
Ay, maraming salamat po. Malugod po namin tatanggapin, ma'am. Kasi yun po talaga. Solo parent po kasi ako, ma'am. Kaya gustong-gusto ko rin po magkaroon ng ganun. Kumusta naman ang pagtigil nyo dito? Ayos naman? Air condition? Napakaganda naman po. Napakaayos po. Maraming salamat sa kapitan po namin. Tsaka sa mayor po namin. Maraming salamat din po sa inyo. Salamat. Si Rowena Darillo, isa po sa mga naapektuhang pamilya dyan po sa pagbuo ng lupa sa dito nga sa Valenzuela. At ngayong araw po, ngayong umaga, pupunta po si Mayor dyan sa lugar na yan para magkaroon ng assessment kung mapapayagan na ba, makabalik, yung ilang gustong bumalik o talaga bang i-invite safe pa na tirhan ng ating mga kababayan mula dito sa Valenzuela City. Magkakaroon po ng assessment dito si Mayor Gatchalian. At eto natin ang showbiz chika ay pinasilip ni Kapuso actress Carla Abellana kung paano siya naghahanda para sa kanyang roles. Sa kanyang Instagram, shinare ni Carla ang isang picture niya na nagsusulat sa Manila paper habang may isa pang nakasabit. Ganyan daw talaga siya mag-prepare kapag mahaba at marami ang kanyang linya. Dagdag niya kung minsan umaabot daw ng 3 buwan ang kanyang preparasyon. Huling bumida sa Voltes 5 Legacy si Carla bilang Dr. Mary Ann Armstrong na ina ni Steve, Big Bird at Little John. Inamin ni Love Before Sunrise star Bea Alonso na may fangirl moment siya nang ma-meet ang PhilAm social media influencer na si Bretman Rock. Ganun ko. Ngayon ako sabi ni Bretman Rock. Ganun din siya sabi. Oh my God! I'm such a big fan. Sabi niya, me too, queen. Ganun siya. So parang kinilig naman ako. Oh, yan ang sinare ni Bea sa Tipsy Q&A vlog niya. Last week nang parehong dumalo sina Bea at Bretman sa Vogue Philippines Gala Night. Si Bretman daw ang nag-invite sa kanya na mag-join sa trending na bathroom groupie. Kwento ni Bea, inimbita niya ang influencer sa kasal nila ni Dominic Roque. Ang tanong, kailan ba ang wedding day? May date na po ba kayo para sa inyong wedding? Wala pa rin. Wala pa kaming date, but hopefully it's gonna be next year. Para iwas aksidente, naglatag na rin ang concrete barrier sa Commonwealth Avenue. Para sa detalye ng balitang yan, mula sa Quezon City, may live report si Bam Alegre. Bam! Susan, good morning. Lalo kapag ganitong maulan ang panahon, mas peligroso para sa mga nagbibisikleta ang bumiyahe dito sa Commonwealth Avenue. Bagay na naisolusyonan ng mga concrete barrier. Kamakailan, naging usap-usapan ng pagdaan ng mga motorcycle riders sa lane sa EDSA na dapat para sa mga siklista. May harang man, nakalulusot pa rin ang ilang rider lalo na kapag walang bantay. Isa rin ang Commonwealth Avenue sa mga pangunahing kalsada sa Metro Manila na may dedicated bike lanes. At gaya sa EDSA, may ilang motorcycle rider din na dumadaan sa bike lane kahit bawal. Para mapigilan yan, naglatag na ng ilang concrete barrier para sa bicycle lane sa ilang bahagi ng Commonwealth Avenue. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Quezon City, hamon ng road sharing sa Commonwealth Avenue, lalo na kapag pasimula ang rush hour dito sa kalsadang tinaguriang Killer Highway ng dangerousroads.org. Sa ngayon, ang bagong concrete barrier makikita sa southbound lane ng Commonwealth Avenue malapit sa Philcoa. Ngayon 2023, dumami ang mga gumagamit ng bisikleta sa bansa base sa Social Weather Station o SWS survey. Nasa 10 milyon ito o nasa 36%. Mas mataas kaysa sa 29% o 7.3 million cycling households noong 2022. Isinagawa ang survey noong March 26 hanggang March 29, 2023 na may sampling error margins na plus-minus 2.8%. Susan, batay sa survey, ilan sa mga dahilan bakit nagbibisikleta raw para makatipid sa pamasahe at para sa kalusugan. At sa mga oras ito, rush hour na dito sa Commonwealth Avenue, southbound lane, makikita ninyo sa ating likuran, medyo traffic na rin. Ito ang unang balita mula rito sa Commonwealth Avenue, Bam Alegre para sa GMA Integrated News.